For today's mini vlog, pupunta lang kami ng bayan kasama ang pamilya. Ayan si John sa likod, yung kumakaway. Ayan yung asawa niya, si Ivy, at si Longlong yung anak nila. Kasama rin namin si Papa, at yung nagdadrive ngayon ay yung kapatid ko na si Junri. May iniinda daw kasi si Papa, kaya kailangan nating dalhin sa clinic para mapatingnan natin. Sa bayan ng Kidapawan kami pupunta ngayon. Nasa 45 minutes away lang from our house. Ayaw pa sanang magpatingin ni Papa sa doktor. Pinilit ko lang yan siya, guys. Mas magandang mapatignan natin siya bago ako bumalik ng US. Tuwang-tuwa yung papa ko, guys, na malakas ang ulan. Kung sa ibang lugar nababahala sila sa malakas na ulan, dito naman sa amin uhaw naman kami sa malakas na ulan kasi hindi kami makakapagtanim, guys, ng palay kapag walang ulan. Dumaan na muna kami dito sa laundry shop at iniwan namin yung aking mga bulingon. Marami na kasi akong mga labahan. Daanan lang natin mamaya pagbalik kapag bukas pa sila. Hindi rin kasi natin alam kung anong oras tayo matatapos sa clinic. Andito na kami ngayon sa clinic. Cabriles, adara, Cabriles. Ni-refer sa amin ito, guys, ang clinic na ito ng aking pinsan. Mababait daw kasi ang mga doktor dito sa clinic na ito. Hindi mo masyadong mapapansin yung clinic kasi nakatago siya. Medyo may lalakarin ka lang na medyo mahaba. And pagdating namin doon, medyo mataas-taas yung pila. Mga 2:00 ng hapon kami dumating. Hindi pala sapat yung dala ko na pera kaya kailangan kong lumabas para mag-withdraw. Nasa 24,000 pala ang total na babayaran namin sa mga test na gagawin para sa papa ko kasi sabi ng nag-assist sa kanya kanina, mas mabuti na matignan lahat ng internal organs ng papa ko kasi yun nga, base sa mga symptoms na kanyang sinabi, parang mayroon ngang problema. So hopefully hindi ganun ka-serious, no? Sana pakiusap ko hindi po kayo mag-skip sa video natin, guys, para makatulong tayo sa aking papa. Pagkatapos kuhanan ng vital signs si Papa sa baba, nandito naman kami ngayon sa taas para sa ultrasound. Ayan na si Papa sa loob. Dito lang kami sa labas, naghihintay sa kanya. Sa totoo lang, guys, first time ni Papa na gawin ito. 63 years old na yung Papa ko and first time po niya na magpa-general check-up. Dito kami ngayon sa Cabriles Hospital. Parang mura siya clinic. Kumpleto ang ilang facility. So, nindot diri at saka maasikaso ka kaagad. Dili na ka mag-wait. Totoo yan, guys. Pagpasok namin kanina, na-assist kami kaagad. Talagang hindi kami nagpila. Di ba maraming tao kanina na nakapila? Pagpasok namin, talagang mayroon kaagad nag-assist sa amin. Tapos sinabi, new patient ba daw kami? Or may record na. Tapos sabi ko, new patient kami. Tapos may fill upan lang kami na form. Yung iba kasi, guys, is sobrang daming fill upan na form. No? Doon, name, age, birthday, tapos sperma. Yun lang yung sa initial. And then, kinuhanan si Papa ng blood, BP, tapos vital signs, tapos height. Ganun lang, guys. Tapos nag-wait na kami. Sunod-sunod na talaga. Ginagawan pa siya ngayon ng ultrasound. Nakikita ko dito sa labas. And so far, okay naman si Papa. Wala naman siyang, parang hindi siya anxious. Kasi sabi ni John kanina, ano daw ba ang nararamdaman ni Papa? Kinakabahan daw ba siya? Sabi ko, hindi naman siya kinakabahan. Parang relax nga siya. Pero okay na rin yun, guys. Nagbayad tayo ng 25, almost 25K para makita talaga nila kung ano talaga ang problema. No? Kaysa naman sa tawag dyan, hula-hula tayo, 'di ba? Base lang sa ating mga feelings, 'di ba? Feeling ko, ganito yun, ganyan, na-dehydrate, ganyan, mag-inom lang na ganito, ganyan. So maganda talaga pag doktor talaga ang titingin para sigurado talaga accurate ang kanilang sasabihin sa iyo base sa nakikita nila sa kanilang mga aparato, 'di ba? So ganyan naman talaga. So pag may naramdaman kayo, kasi si Papa 5 months, sabi niya 5 months daw, pero feeling ko matagal na 'yan. No? Minsan hindi tayo nagsasabi ng totoo. 'Di ba? So, kanina, binipi siya kanina and then meron siya, ang BP niya ay 140/100 or 110, ang ganun. So, sobrang taas talaga. So, high blood. And tinanong ko si Ivy, matagal na daw pala talagang high blood si Papa. At sinabihan na siya na mag-maintenance pero hindi pala siya nakinig. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi din nila sinabi sa akin.
na ganun, kasi ganyan, delikado talaga yan eh. Pagka sinabihan ka ng doktor na mag-maintenance ka na, mag-maintenance ka na. Ako kasi guys is may hypertensive din kasi ako. So, pero hindi pa ako sinabihan ng doktor ko na siguro based sa age ko. Depende din yan sa age mo kung ano ka na ng medication. Ako kasi may medication ako ngayon pero sa gout ko. So, ayun, dapat makinig kayong mabuti. Kung sasabihan kayo ng doktor na ganito ang gawin ninyo, dapat gawin ninyo guys. Kasi, para din yan sa sarili ninyong kapakanan, no? Kasi, ang nahihirapan yan is yung mga mahal nyo sa buhay, di ba, na sumusuporta sa inyo. Kagaya na lamang ng pinagbabawalan na siya na mag-inom. Sinabihan ko na siya ngayon na bawal na talaga siya mag-inom kasi masasayang yung mga binayad natin sa kanya, na mga panggamot, di ba? Sayang yung pa-x-ray natin, di ba, na mahal-mahal. Tapos mauuwi lang sa sisirain niya lang or anuhin niya lang dahil iinom ulit siya. Sinabihan nga siya na bawal na siyang uminom eh. So hopefully susundin niya ang sinabi nung nurse kanina na bawal na siyang uminom. So ayun, medyo matagal sila doon sa ultrasound ha, kasi tinitignan talaga nila guys oh. Ayan oh. Maganda dito guys. Alam mo kung taga Cotabato, Camlang, Kidapawan, or neighboring city, punta kayo dito sa Cabriles Clinic. Kasi ano sila eh, parang ano tawag dito? High-tech. So maganda talaga pag kumpleto ang facility guys kasi ano ba tawag niya? State of the art. Ayan, state of the art. So parang ano din siya sa US. Sa US kasi, masasabi ko, based sa mga even mga dentist appointment, anything, talagang by appointment talaga create ka ng account online, tapos maghihintay ka, tatawagan ka, tapos punta ka sa clinic ng 2 weeks, minsan nga 4 weeks, minsan nga 2 months, no? Sa mga annual test, mga ganyan, 2 months, magpapaano ka talaga kasi ewan ko ba bakit ganun, depende talaga sa lugar guys. Pero dito nagtaka ako, sabi ko nga kanina, in-expect ko nga na magpa-appointment lang muna ngayon tapos babalik bukas para sa mga hindi lahat, siguro dahil mahal ang binayaran, 25k ang binayaran, kaya siguro andito na si Papang, tumayo na siya. Ayan, okay na siguro, tindog naman siya. Dito na po siya sa pikas. So tapos na siya sa ultrasound. Unsa na nakasulat dere ultrasound of flex scan. Okay. Isa-scan na naman siya. Yun yung next na gagawin sa kanya. Pero giingnan daw siya nga mag-maintenance, pero wala daw siya nag-comply. Taas ko diyang no? Oo. Sige. Sorry. Ikaw akong pero may pangutanon. Bawal talaga yun kasi confidential yun. Palagi ko siyang natatanong kung ano yung resulta. Siya lang naman ang taga-scan, taga-screen. Pero may nako siya pangutanon ba. Dapat doktor lang ang mag-explain kung ano yung sino yung kakausapin. So, tignan natin. Hindi ko lang alam kung ano yung test na ginagawa ni Papa sa loob. Ito yung parang 4th room na pinasukan niya. And after dito, may x-ray na siya. Pagkatapos ng kanyang x-ray, bumaba ulit kami. CAT scan naman ang pinakahuling proseso na gagawin ngayon kay Papa para mas malaman daw namin kung ano yung problema. Dito, isa-isa nang ipinapaliwanag sa amin ang mga posibleng nakita ng technician sa scan na ginawa kay Papa kanina. Ayan, may mga iilan silang nakikita pero hindi pa daw ito final or parang hindi daw kasi sila sure kung ano ito. At para mas malaman, ipapatingin daw muna nila ito sa ibang doktor, no, ang resulta para mabigyan ng tamang diagnosis. No, kasi clinic naman ito guys. And sa Friday or Saturday babalik kami dito para ipaliwanag sa amin kung ano yung totoong resulta, no, na nakita talaga dito sa CAT scan na ginawa sa kanya.
at kung ano yung next step na gagawin namin. At hindi lang yan guys, nirefer din kami sa isang ospital din dito sa Kidapawan para gawin yung iba pang test. Kasi mayroon po silang mga test na kailangan daw gawin pero hindi available dito sa clinic na ito. So kailangan namin lumipat sa iba pang ospital and bukas na namin ito gagawin kasi gabi na. And kanina pumunta sila guys doon and ang nabayaran nila ay nasa kulang-kulang 8,000 din ang kanilang nabayaran. Good morning. Ayan, currently it's let's check. 11:35 in the morning and magbe-breakfast lang ako. Lunch. Lunch pala. Wala din. Ako lang mag-isa ngayon dito guys kasi yung papa ko ay dinala nila sa ospital kasi mayroon pa siyang laboratory test mamaya. Kahapon dinala namin siya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Anong nangyari sa aking papa. No? Nakakabahala kasi yung nangyayari sa kanya guys kasi palagi siyang nalilibang ba. Pero hindi siya malibang sa mga Bisaya. Kasabot na malibang. Like more than 10 times a day. And then basa-basa ang iyakang kuan guys, gilibang. So, parang dili siya normal. So, sabi ko, tinanong ko yung papa ko, kailan mo lang ito naramdaman? Sabi niya, matagal na daw pala ito. Sabi ko, ay! Balot! Nagpalaga kasi ako ng itlog kanina guys and sinabay na nila sa pagluto ng kanin. Akala ko itlog ito na balot na pala ito guys. Oh, may sisiw na. Uy, yung isa balot na. Sayang. Hindi ko yun kakainin. Ayan oh. Masarap itong isa kasi para siyang penoy. So ayun, maraming test. Kahapon, grabe yung binayaran namin. Nasa 24,000 yung binayaran namin guys. Pero okay lang. Ang importante is, makuan si Papa. Ayan, balot na din talaga siya guys. Oh. Balot na talaga siya. Kain tayo guys. Ako lang mag-isa dito kasi yung kapatid ko at yung hipag ko is dinala nila yung papa ko sa ospital kasi nga continuation ng kanyang lab test. Kahapon dinala namin siya sa Cabriles sa may Kidapawan and may mga nagawa na po silang test kahapon. Medyo nakakabahala kasi guys yung nararamdaman ng aking papa kasi bigla siyang pumayat guys ba and then matagal na pala siyang may iniinda. Ngayon lang niya sinabi sa amin. Ganyan talaga yung mga matatanda guys, no? Talagang malihim sila ba when it comes sa mga nararamdaman nila. Ayaw siguro nila na makaabala. Ganyan din yung nangyari sa mama ko dati. Buhay pa yung mama ko. Hindi niya sinabi, may nararamdaman na pala siya. Tinatago-tago niya hanggang sa late na ba nalaman na mayroon siyang cancer. Ngayon, naano talaga ako nun. Nalungkot ako kasi alam mo na pwede niya naman sabihin sa amin eh. Alam ko na parang iniisip niya na baka worry kami, saan kami kukuha ng pera. Pero alam mo, ang pera, nakikita naman yan guys eh. Pero ang buhay ng tao is isa lang yan eh. Kaya kailangan pahalagahan natin. Kung may nararamdaman kayo, dapat sabihin nyo kaagad. Yung papa ko, July, August, September, October. Mga 5 months na pala niya dinadala yan. Huwag naman sanang serious, no? Yung makita nila sa result. Kasi pinakita na sa amin kahapon eh. Mukhang serious nga. Yung according sa mga blood lab test na ginawa sa kanya kahapon. Grabe, 25,000 ang halos 25,000 kasama yung mga gamot. Tama ba? 24,000 pala mahigit guys yung mga test na ginawa and then may almost 4,000 na mga reseta na binigay sa kanya. So nasa kulang-kulang 30k doon pa lang sa clinic na yon and then bumalik sila kanina. Gumastos na naman kami ng around 8,000. So halos nasa 40,000 lahat ng mga ginastos ni Papa sa 2 days pa lang yan. Mahirap talaga magkasakit guys lalo na pag wala kang ipon. Kaya ako nagpapasalamat ako, lalo na sa inyo ha. Nagpapasalamat ako lalong-lalo na sa inyo kasi nandyan kayo. Kung wala kayo talaga guys dito sa
YouTube ko or sa FB ko. Talagang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera, guys. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, ayaw ko naman obligahin si Jan. Kasi meron din siyang mga binabayaran, no? Both dito sa Pinas at saka sa US. So, ako nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng ganitong buhay ba na sa social media, kasi kahit paano may nadudukot tayo in case of emergency, mga ganito. Kaya sinasabihan ko na yung papa ko na huwag na talaga siyang uminom kasi feeling ko nangyari sa kanya yan dahil sa pag inom-inom niya ng alak. Yun. Hard drinker kasi talaga yung papa ko, guys, ever since like since 12 years old. Sinabi niya, kinuwento niya sa amin, since 12 years old daw siya natuto na mag-inom-inom. Hindi maganda yan sa katawan natin. Hindi mo man makikita ang effect agad. Iba-iba kasi ang katawan ng tao eh. Yung iba nakikita na agad nila yung side effects kapag ka mga 30s na sila, 40s, 50s, pero yung iba 70s, 80s, hindi talaga pare-pares ang katawan ng tao. Kaya ayun, parang yan na yung bayad sa lahat ng mga pang-abuso na ginagawa mo sa iyong katawan. Kaya sa mga umiinom dyan, itigil nyo na yan habang maaga pa. Habang hindi pa kayo nagkakaroon ng karamdaman, itigil nyo na yan. And then, sa Friday or Saturday, babalik kami doon para basahin yung result ng kanyang CT scan. Pero may ano na rin doon eh. May sinabi doon ng doktor na parang may something sa kanyang gallbladder, sa liver, at saka sa kanyang kidney. Pero sana hindi siya ganun ka-serious, guys, no? At ako naman, guys, hindi ko inaasahan, guys, na yung gout ko ay mutukar dito. Atakihin dito. May mga medication na akong tinitake, pero minsan talaga nakakalimutan ko, guys, eh. Kaya nga, meron dapat ako nung parang pill box, container na parang may Monday, Tuesday. Meron akong ganun eh. Pero hindi ko na nagagamit. Naluka talaga ako. Pero buti na lang, meron naman akong mga ano dito kapag ka nag-attack yung aking gout. May mga iniinom ako. Huwag kayong maniwala sa may mga kumakalat na naman na ganyan. Di ba dati na AI ako, na fake ano ako, na deep fake video ako. Ginagamit nila yung video ko and sinasabi ko daw na ganito ganyan. Nagbebenta ako na ganito ganyan. Guys, wala po akong ini-endorso. Okay? Wala akong ini-endorso na kahit na anong gout medicine. Okay? Mabuti nang malinaw yan kasi marami din na nagpapalupot sa mga ganyan eh. Kagaya ng kay Doc Willie Ong, di ba? Marami ang gumagaya sa kanyang profile, tapos ginagawan siya ng parang advertisement na siya ang, kunyari siya yung nagsasalita, pero deepfake video pala yun, na kunyari nagbebenta siya ng ganitong gamot, ganito ganyan, tapos marami din ang naniniwala, marami nang bumibili. Mag-ingat kayo sa social media, guys, ha? Especially sa pagbibigay ng impormasyon ninyo. No? Kagaya ng mga Gcash ninyo, di ba? Dodoblehin daw, titriplehin, times 5, times 10, no? Kayo naman, bigay naman kayo ng bigay. Alam ko, naiintindihan ko na mahirap ang buhay natin mga kababayan, di ba? Iba natin mga kababayan. Pero huwag naman tayo maging desperado na ibigay nyo ang inyong impormasyon, magbigay kayo ng mga OTP, ng mga password, ng mga ganito ganyan, no? Para lang makakuha ng ganito. Sabihan na kayo na nanalo kayo ng 100,000, ganito ganyan, magbigay na kagad kayo ng inyong sariling impormasyon. Huwag yung ganun, guys, kasi delikado din yun. Huwag nyo ibigay ang mga birthday ninyo, mga itong mga address, ganyan. At saka, huwag kayong magkiklik ng mga link na binibigay sa inyo kasi mahack yung mga account, okay? Harap na to. So, ayun, update natin. Friday or Saturday, kunin natin yung result ng second test ni Papa. And then, mabasahin na rin nila yung result ng CT scan. Kasi, kahapon ng CT scan, nakikita lang nila, in-explain nila sa amin yung kung ano yung mga nakikita nila sa internal organs, pero hindi nila masabi kung ano talaga yun. So, mayroon palang ibang nagbabasa nun, yung expert talaga. Pino-forward nila yung result doon, and then binibigay na sa kanila yung result after 2 to 3 days, which is babalik kami ng Saturday, and then doon na namin malalaman kung ano yung next step na gagawin namin for Papa. And then, yun, guys,
Sana hindi kayo mag-skip sa video na ito. I would really appreciate kung hindi kayo mag-skip sa video na ito kasi malaking tulong talaga yan sa gastusin sa medical bills ng ating papa. So maraming salamat sa inyo guys. Sa akin naman nag-out. Ewan ko ba, uy? Kahapon talaga siya tumukar guys. Okay pa nga ito. Di ba nagkaroon ako ng attack noong February. Lubong din yun ng aking uncle. Di ba naman tayong uncle ko? Nag-impake na ako nun guys. As in, ready na talaga yung mga maleta ko. Pagka ginabihan nun, nag-attack yung aking gout. After 5 years ha, nag-attack. Siguro severe na ito kasi nag-ano na siya eh. Twice a year na siya eh. So, severe na talaga ito. Mahirap din pag may gout kasi maraming bawal. Kaya ngayon gulay na yung kinakain ko, itlog, chicken. Ganyan lang ang mga pwedeng kainin eh. Alam niyo kung bakit na-attack ng ano ko? Kasi nakakain ako ng mga bawal. Simula ng pagdating ko, kain ako ng toyo, which is very bawal. Kain ako ng sardinas. Kain ako ng, ang daming mga processed food na kinain ko. As in, mga oily food, mga sweets, mga halo-halo, mga bawal yan eh. Tapos, ano pa yung mga kinain ko? Pagdating naman dito guys, mga bulalo, mga ganyan palagi kong kinakain. Mga pork, mga sinuba, ganyan, mga bawal talaga ang kinain ko. Kaya, I'm paying for it na. Lechon! Which is recently, nagkain pa ako ng Valenciana, nagkain pa ako ng dinuguan, ayun, di ba? May mga laman loob. So, ang dami kong mga nakain na bawal, which is hindi dapat, no? Kapag mayroon na kasi kayo mga iniinda, no? At pinagbabawalan kayo ng doktor na huwag kainin ng mga ganito, follow. Kasi mas nakakaalam yun. Kaya sabi ko nga sa papa ko eh, sinabihan ka na papa ko, ay sinabihan ka na pa, na bawal ka na uminom. Nag-start na siya kagabi na hindi na siya uminom. Na-proud naman ako sa papa ko na hindi siya uminom kagabi. And sabi ko sa umpisa na naman niya na ano eh, mahirap. Ako nga bawal din ako. Pero hindi naman ako nag-ano talaga. Dati umiinom ako. No, ng mga kasagsagan pa nagtatrabaho ako sa call center, nagtatrabaho ako sa mga mall, ganyan. Kasi syempre teenage days natin yan eh. Siguro doon ko na ano yun. Pero nag-stop na po ako. Kapag ka-umiinom ako ngayon, nasusuka na ako guys. Pero yung papa ko talagang hard drinker yun siya. Since 12 years old, kinuwento niya sa amin. So parang 51 years na nga siya nag-iinom eh. Yun kapag ka binawalan na kayo ng doktor, no? Dapat sundin nyo sila kasi sila mas nakakaalam eh. So ayun, hindi ako masyadong nakapag-video ngayon dahil doon. Grabe sa loob ng ilang araw lang. Umabot na kaagad sa halos 50k or 100k. Gagastos. Mahirap talaga guys magkasakit. Kaya nga habang bata pa kayo guys, so mag-ipon kasi natin alam, 'di ba, ang mangyayari in the future, 'di ba? At hindi lang para sa iyo, para sa pamilya. Ako wala naman kaming anak ni John, 'di ba? So responsibility, wala naman kaming responsibilidad talaga. So wala naman kaming anak. Pero syempre magulang natin 'yan, responsibilidad natin 'yan, no? Bilang kultura natin mga Pilipino, na tayo talaga ang magtaguyod, no, sa pagtanda ng ating parents, no? Nakaano na sa atin yan eh. Hindi naman tayo sa Amerika na pag nakaano na sila, ilagay na sila sa home for the aged, mga ganyan, pag matanda na sila. Sa atin iba kasi hanggang sa magtanda yan sila, nasa poder pa din natin yan sila. At magpasalamat naman ako kasi nandito yung mga kapatid ko na tumitingin sa kanila, si John at si John Ray. Papasalamat ako sa kanila talaga guys. Di nga lang, yung dalawa kong kapatid, sinasabihan ko rin yan sila, palagi kayo umiinom, diba? Hard drinker din yung dalawa kong mga kapatid. Nakita niyo nangyari sa ating papa. Pagtanda ninyo, 60 years old, 70 years old, ganyan. Pagbabayaran nyo yan kapag ipapapatuloy nyo pa yung pag-iinom ninyo. Wala, matawa-tawa lang sila. I think dahil hindi pa nila nararamdaman, di ba? Minsan kasi tumitigil na lang tayo kapag may nararamdaman tayo eh, di ba? Dahil sa pagkain ng mga masasarap, mga matataba, matatamis, di ba? Titigil ka na lang pag may nararamdaman ka na. Ganyan talaga ang realidad, di ba? So ayun guys, baka hindi nyo muna ako makikita na magbablog ng madalas, no? Siguro mga once in a while na lang tayo magbablog, no? Sana maintindihan ninyo. And then magbebenta-benta na lang muna siguro ako ng mga products na nandito. Mga product na binibenta ko.
Kasi, ano na siya eh. Overdue. Ang tagal na nakatago. Kaya sinisale ko na lang siya ngayon. Ayun guys, that's it for now. Thank you so much for watching. And again, sana hindi kayo magsawa na suportahan kami ni John sa aming mga vlogs, no? Kasi malaking tulong talaga yan sa aming mga gastusin sa pang-araw-araw. Maraming salamat. And pasensya na kayo ha at hindi ganun ka-exciting yung vlog natin ngayon. Pero sa mga solid followers ni Johannes on John at subscribers, okay lang yan sa kanila kahit na ganito lang yung video natin. Sit down vlog. Naiintindihan naman na nila. And again, sa mga hindi nag-skip ng ads ko, maraming salamat. Again, mahal ko kayo guys. At maraming salamat sa inyong support at pagmamahal at walang pagsawang panonood sa aming mga videos. See you again. Bye-bye!